Wala pa raw desisyon si Kiko Barsaga kung kekwestiyonin niya sa korte ang desisyon ng mga kapwa niya kongresista na patalsikin siya bilang kinatawan na ika-4 na distrito ng Cavite. Ayon sa House Ethics Committee, sa kabila ng 2 suspensyon na ipinataw na noon kay Barsaga, nagpakita pa rin umano siya ng ugaling hindi karapat-dapat para sa isang mambabatas. Yan ang unang balita ni Rafi Tima. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Sa botong yan ng mababang kapulungan ng Kongreso, pinatalsik si Kiko Barsaga bilang kongresista ng 4th District ng Cavite. Ayon sa chairperson ng House Ethics Committee, kahit pinatawan na ng 2 60-day suspension, tila hindi pa rin nagtanda si Barsaga at nagpatuloy sa paglabag ng House Rules, partikular ang Rule 20 ng Section 141A at B o Unparliamentary Behaviors at Section 4AB ng Republic Act 6713 o Batas sa Tamang Decorum o Pag-uugali ng isang pampublikong opisyal. With the representative having meted with 60-day suspensions in 2 instances, the committee considers that another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior which continuously reflects negatively on the image of the House of Representatives. Therefore, the committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barsaga. Nasa loob ng sesyon si Barsaga nang basahin ang rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman ang agad tumayo para questionin ang rekomendasyon ng expulsion. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos, husto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado, gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Aminado naman si Navotas Representative Toby Tiangco, may ginawang kasalanan si Representative Barsaga. Pero sapat daw ba ito para siya ipatalsikin mula sa Kongreso? Si Kong Kiko Barsaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad, at reputasyon ng House of Representatives? Yung pa bang sinasabi niya ang nakasira? May mga kasalanan siya. Dapat may parusa rin sa kanya. Ang tanong lang is yung bang mga kasalanan niya na nagawa, ang tamang parusa doon o katumbas ba nun ay expulsion? Si Representative Jose Pepito Alvarez ng 2nd District ng Palawan na nagsabing kaibigan niya ang ama ni Congressman Barsaga, derechahan sa kanyang manifestation. Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O ayun, kita mo. Ayon kay Congressman Abalos, sila man nahirapan sa kanilang naging desisyon. Pero ilang beses na raw binigyan ng babala si Barsaga at binigyan pa siya ng pagkakataon na sumagot sa Ethics Committee hearings. Pero hindi siya tumugon dito. It doesn't happen very often in this August chamber na meron tayong miyembro na haharap sa multiple ethics complaint. Nakalagay po dyan, repetition of a similar misconduct will result to a more severe penalty. Habang nagsasalita ang mga kongresista matapos ang botohan, lumabas ng plenaryo si Barsaga at kumaway sa mga kasama habang palabas. Sa ngayon daw, wala pa siyang desisyon kung kukwestiyonin niya sa korte ang desisyon ng kanyang mga kapwa kongresista. I-enjoy na lang daw muna niya ang kanyang bakasyon. Mensahe niya sa kanyang nasasakupan. I'll be back 2028 siguro kung may elections and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News.